Isang magandang gabi po itong araw ho ng Thursday, August 8, 2024 at kumusta po mga kabarangay Quiz Edge po at sa kasalukuyan mag-isa pa lang pumunta tayo at sa backstage po natin of course yung ating nag-ooperate si Boy B at habang inaantabayan na natin ang ating ilang mga kasama na sina Pepe at saka si Dalisay, hopefully makasama ho in a while. Ito po ang balitang Lagro Live at ito naman ho ang ating unang episode ngayong Agosto. Magandang gabi po. Na-miss po namin kayo. Pasensya na po at ng mga nagdaang linggo kami makatsyempo. Pero salamat ho sa inyong pagtsauna. Yana, thank you ha. Maraming salamat sa isa ka sa mga nauna. At of course, bago tayo tuloy patungkol sa census, no? At meron ho kami naging running question that day at nais lang ho namin i-announce our supposedly dapat dalawa winners pero isa lang ho yung nakuha po ng ating judges at I'd like to say congratulations. Hello Julia, hello Ma'am Julia Perez po. Magandang gabi rin, Madam. We'd like to of course congratulate yung masipag natin at napaka-regular natin na ayun. Doon po siya matatagpuan sa Esperanza Street, doon po sa may hilltop, no? At maraming salamat, Boss Rainier Vides. At meron pa ho tayo isa na iraraffle natin later on. At of course, I would like also to thank our sponsor for today, bukod siyempre sa our blend, who was our co-sponsor last episode. Ito naman po, Dee's Coffee, along Flores de Mayo. Doon po siya nakapwesto sa Angelina's Place. Tapat lang ho siya ng tennis court. Yan. At syempre, habang tuloy-tuloy ang ating arangkada, nais po muna natin magpasalamat sa inyong walang sawang pagtatangkilik po sa atin. Anong araw man po kami lumalabas, maraming salamat po. Salamat po sa pagtsatsaga po ninyo. Ayan. Balitaan muna tayo. Sa labas muna tayo ng barangay, no? Usapang Olympics. Sa huling talaan po, of course, dito lang muna tayo mag-concentrate sa ating medal tally. Of course, we got 2 golds courtesy of Carlos Edriel Yulo. Ayaw nung kanyang tumatayong manager na Kaloy, no? Official name, of course, is a medalist and siguro dahil nga medyo mas ma-respeto, hindi naman siguro hindi naman ka-respeto yung Kaloy. Kaloy Luisaga nga, world champion din eh. Carlos lang gusto lang nila mai-implement. Ayan. Hello ma'am, Barcelona. Magandang gabi. Hello po. Tama po ba? Ay, Donha. Hello po. Yan. Magandang gabi po. So, yun po, no? So, officially, we got 2 golds from Carlos Yulo and 2 bronze medals from our beloved boxers. Yan po si Nesty Petesio at saka si Ira. Yan, sorry. Hindi ko lang kung Villanueva o Ira Villegas. Tama po ba? Hi, Ana. Oo, magandang gabi. At sa segue ko lang mamaya, kwento ko yung tinawag din ni Ma'am Ana kanina sa atin. Yun po. So officially ito pa, though hindi pa tapos Olympics, no? Meron tayong mga masasabi ba natin newcomers, although they tried the first time at nalaman natin una si EJ Obiena who made quite a feat, though he was not able to get the gold or any medal for that matter, but he elevated yung place niya, no, sa standings. Back then, last Olympics yata, medyo nasa bottom siya, ngayon nasa top 4. Hindi na masama yan. And considering the fact na si EJ Obiena po ay meron palang spine injury, no? He was struggling with it, but he was not, hindi naman niya ginagawang excuse yun. But somehow it affected. Siyempre naman, yung kanyang klaseng sport, talagang kinakailangan medyo matibay ang likod mo ron, no? At tama naman yung suggestion, ang naisip niya, ayaw lang naman niya pagsimulan o pakatutukan ang 2028 LA Olympics na just to be there, no? Kinakailangan 100% puli siyang nandoon, physically, mentally, of course, at saka syempre, yung physical aspect po nun, yun ang magdidikta sa kanya eh. Kaya good luck EJ. Ayan. Tapos of course,
wag naman sana sa mga kabarangay natin, isa na rin yung lingkod. Nakakainis lang nga 'no, dahil na parang na-o-overshadow yung mga golden, moments ni, Golden Boy, Carlos Yulo 'no, dahil sa family squabble nila. Pero hopefully magkaroon sila ng, closure na 'no, at, maging ano man yung pang-aasar natin sa nanay ni, Carlos Yulo at the end of the day bilang respeto sa Yulo family, hayaan na natin sila na 'wag na nilang i-social media yung, kanilang, kasalukuyang, suliranin bilang pamilya. Nakakaawa rin kasi on both sides of course. At, ang, ano payo na rin na siyempre ng iba, let's leave it at is, let's leave it at that, at naway ipagdasal na lang natin maayos po lahat. Ayan po 'no. Sa September 20 po, mapa-event si EJ Obiena and some of the competitors. Talaga? Thank you yan. Ay, oo nga pala, nabasa ko 'to from Palace. Dito ba sa Pilipinas 'to 'no? Oh, 'yun dun sa mga, mga na-inspire po nung, ating mga atleta for, this year's, Paris Olympics. May mga, para makahakot at makapag-encourage, baka may mga na-inspire po sa inyo 'no? Sabi nga ng Milo, big things start from small beginnings 'no? Baka dito na yung mga pagkakataon na puwede kayo 'no, kayo yung next, Carlos Yulo, EJ Obiena, next Nesty Petesio 'no, next Onyok Velasco, 'di ba? Dati masabi. At, siyempre, we're hoping na hindi lang sa current, dahil dito 'no, it'll take a lot of sacrifice 'no, lalo sa ginawa ng mga ating atleta at, they deserve, especially the coaches of course. At, salamat sa naka-discover din kay Carlos Yulo at, siyempre sa mga up and coming na batches, good luck sa inyo. Sa Ayala Triangle Garden, yan siguro sa BGC ba 'to o dun sa mismong Glorieta? Yan, ayan, abang tayo ng, ilang updates sa ating mga masusugid na sports fans tulad ni Yana. At, yun, sa loob naman po ng barangay 'no, at, check lang ho natin, ah, meron tayong, event 'no, hatid ng, Lagro Health Center, mula sa post po ni Boss, Mike Demeterio. Hanapin lang po natin siya, yung kanyang post 'no. Ayan, meron silang family, planning caravan on August 22. Gaganapin sa Greater Lagro Health Center mula 8:00 ng umaga hanggang, 2:00 ng hapon. Kasama rito yung mga serbisyo na i-post nga po nila, yung IUD insertion, removal, implant insertion and removal. Hindi ko alam po yung iba 'no, binabasa ko lang as is. Pap smear yan, medyo alam natin yan tungkol sa pills at tungkol sa family planning nga naman kasi ang topic. For more inquiries, check out, yung ating phone numbers 700-14-728 or cellphone number 0999-228-8203 and look for, Mr. Ruel. Ayan, Ruel Fundal. Oy, Ate LB! Congratulations! Bukod tangi kang nanalo po ng our blend coffee and milk tea. Punta ka na lang po doon. Abiso mo lang kung kailan, no? Hello, Sir Glenn. Magandang gabi po. Health is wealth. Yes po. Totoo po 'yan, no? At, sabi nga natin doon sa mga napanalo ho ni Carlos Yulo, maibalik ko lang ho mamaya 'no. Bukod siyempre sa mga maibibigay na cash, prizes ng ating mga parokyano, ng ating gobyerno, 'di ba't mas maganda rin ho maibigay na rin 'no, yung mga talagang kaukulang benepisyo 'no, at, mamaya i-relay natin 'yan. Ayun po. Siyempre, ang committee head ng, Health and Nutrition, si Kagawad Vlady Torres at kasama ang kanyang konseho. Ayan. Ang ating of course kasama dito, Mike Demeterio pala, Barangay Nutrition Scholar at Barangay Health Worker, Nel Unay at, Enuj Balubar. Yan. Doon nga ho pala, speaking of which, no, total usapang barangay na lang, usapang health center. Isa sa mga nabisita natin kanina at papasalamat kami doon sa mga nagtatanong. Yung health center po natin, meron ho, ando doon ho lagi si Dr. Facun, no? Yun natin pong, resident na physician po diyan para i-check. Of course, syempre, may mga pagkakataon nga ho na minsan pinapatawag sila, may kinakailangang,
mga dokumento. Napansin ko lang ho kasi na kinakailangan to ninyong, kung kinakailangan po ninyong bumisita, ando do'n lang po, may mga competent staff po sila diyan. Isa ko sa mga suki 'no, na pumupunta ho diyan simula nung nabakunahan yung bunso ko, nagkaroon tayo ng ah, mga maintenance natin diyan 'no. Kung kayo man ay, merong, mga, kinakailangang gamot 'no, na nais, hingin 'no, puwede kayong pumunta sa Lagro Health Center at kung available naman po ibibigay naman po sa inyo. Pakita niyo lang po yung reseta at siyempre titignan din kayo ni Doktor Facun. At saka nakakatuwa akong makita from last year pala yung ating, Lagro Health Center, yun na medyo centralized na rin 'no, properly documented na yung mga files doon, not unlike before na naka-index card, ngayon naka-input na sa computer, ini-inventaryo na po 'yan, para for proper documentation 'no, yung ating mga pinamimigay. Mga pinamimigay nila ng mga gamot 'no, for maintenance. At, 'yun samantalahin natin yung pagkakataon mga kuwis 'no, mga te 'no, at, kung ilan pa mga katanungan hindi ko lang masasagot at tanong ni Tetay kanina, ah, kung merong dentista raw po sa ating health center, yun hindi ko masasagot pa yun 'no. Kasi last time, I was told na yung, dentista po yata natin, meron sira yata yung upuan, yun ang narinig ko. Pero hindi ko lang alam kung ano na status. Yun yung isa sa mga nakalimutan ko itanong. At dun nga sa tanong ng isa nating kabarangay kung, independent ba, yung, health center, well since nga ho, city funded yung ating health center, isa yan sa mga, programa na ibinigay ho ng, ni ating, mahal na Mayor Joy Belmonte 'no, sa lahat ng mga barangay ano, sa Quezon City. Ang mga barangay health center po is under po ng opisina ni Joy Belmonte. So, yun po 'yan. Pero of course in partnership with the barangay. Nagtayo ka po kasi dito ng, isang, magandang, programa na magbebenepisyo yung mga barangay, mainam po siyempre maki-tie up at makipag-partnership sa ating barangay na yun naman po ang nangyayari, working hand in hand. Idol Emerson, hope you're doing well pare. As always, stay healthy tol. Oo. At yun, salamat tol yun, at tapos siyempre bukod po diyan, kasalukuyan din po no sa mga hindi lang kaalaman lahat. Tuloy pa rin po yung ating pa-census. May mga though may na-receive kami, tulad ng binabanggit namin, hindi naman namin talaga kayo mapipilot. Pero karaniwan ho talaga yan sa census natin para matulungan din natin yung ating komunidad, yung ating barangay, para mataas po yung antas din po ng mga serbisyo ng ating barangay Greater Lagro. Pa-census naman po kayo. Ha? Importante po 'yan para ma-document po kung ano ho talaga yung pagkakatali 'no, kahit man lang ho yung pinakamalapit sa katotohanan. At, sa ngayon talagang, we have competent staff po from, Philippine Statistics Authority 'no, as, we reported. Sana po mapagbigyan po ninyo at magpa-interview po kayo. Sa mga ilang minuto lang po. Kasama ho diyan yung mga street coordinators natin tsaka purok, mga purok leader 'no. At speaking of which, total nandito na tayo sa barangay, nagbukas na rin po siyempre yung ating, how do you call this, yung, yan ang ating daycare. At alam niyo po ba 'no, since nabanggit natin na city funded yung, health center, yung daycare po pala na nasa barangay, which I thought all the while is under, Department of Education, ano po pala siya, under din po pala siya sa opisina ng, mahal nating mayor na si Joy Belmonte. So, kasi nakakatuwa yung, kung meron ho kayo 'no, kung makaka-time kayo puwede niyo siguro bumisita. Kasi dati pagkakaalala ko pagka ano ba matawag mo nila, yung, yung, health, daycare 'no, yung hindi siya aircon 'no, medyo magulo. 'Pag nakita niyo po ibang klase, akala niyo nasa private school yung mga anak ninyo. Maayos po siya, maayos din po yung mga instructor dun, yung mga guro po na gumagabay. So far so good, maganda rin po yung pagkaka-present din po ng health center natin sa likod po yan lang ng barangay. Pag nakita niyo nakakatuwa at, lahat po ng serbisyo ayun po libre at, alam ko lang po, meron lang yata siyempre karaniwan na hinihinging tulong yung mga guro po roon sa ating mga magulang na they would need to share. Hindi po in cash but yung, to share kung ano po yung halimbawa meron task na kinakailangan yatang, gawin ng parents para sa mga bata, ayun kinakailangan nandun po sila. Yun lang po yung mga alam kong mga, ilang mga task po diyan. So, kudos din po na napakakatuwang makita ho yung mga bata na nahuhulma eventually once they graduate dun po sa daycare at puwede na sila sa kindergarten, pasok naman sila Laguna Elementary School na tinatanggap din naman po
yung mga certificate na binibigay po ng ating daycare center. So ayun po, alam ko meron din ditong hanging question, ano po, na humihingi rin kami ng, ano lang 'no, may mga nagtanong din. Unang-una ho yata yung, alam ko ongoing yung, ongoing yung, basketball tournament natin po ng ating mga SK 'no, at alam ko magtatapos po yan this coming Sunday. At, ngayon sa kasalukuyan sa pagkakaalam ko naglalaro sila sa plaza. At, may ilan tayong mga kabarangay nagtatanong, akala ko po ba ay, hindi pa bukas sa plaza. Technically hindi pa po talaga, ah, officially inaugurated diyan. The same with, yun nga ho na pare-pareho natin inaantay yung sa swimming pool 'no. May mga nagtatanong din po kayo, kailan ba magbubukas talaga yung swimming pool? Wala pa po kami ating barangay at we'll keep you updated in regard to that one 'no. Sa pagkakaalam ko lang, nakausap ko yung dahil isa tayo sa mga miyembro ng, Lagro-Dulo Basketball Association. Sa pagkakaalam nga rin daw po nila kung basketball lang po, wala naman daw problema kung dun sila maglaro sa dulo, yung ating SK 'no. It's just that, nagulat din sila bakit dun sa plaza na. Though, we have yet to ask, inquire with, officials of, Sangguniang Kabataan tungkol po diyan 'no. But of course, semifinals na yata sa Sabado at sa Linggo naman gagawin ang finals. Ako naman on a personal note, maganda naman po yung naging feedback. Though I am, quite worried nga kasi wala pa po ang, yung court po yata diyan, sa plaza hindi pa officially, meron pa yata mga back job diyan sa pagkakaalam ko. Let's see 'no, mag-inquire po tayo, kung ano po yung magiging, kahihinatnan ng atin pong, yung mga ganyang klaseng ano. Kasi alam ko hindi yung puwede pang paggamit unless of course na-inaugurate na or officially tinurn over na. At, we have yet to check 'no, with our barangays kung sino po yung pupuwedeng sumagot po tungkol diyan, 'yan. Sa volleyball sa plaza na dun din ba 'yan, dun din sa taas, sa second floor? So technically ano siya, hindi lang pala basketball lang naglalaro ngayon dun 'no? Oo. Kasi last time I checked, though I have yet to check, confirm muna yung court kasi dun alam ko may mga back job, eh. Yun ang at kaya hindi pa officially may turnover sa barangay. But then again, of course, siyempre ako naman, personal, ano ko naman, opinyon ko, worry ko diyan baka mamaya may madisgrasya, 'di ba? Hindi pa naman officially nai-aano. Okey. So, ayun po may volleyball din pala ngayon sa plaza. So, I think kung gano'n ang mangyayari, hingi lang tayo ng official statement sa barangay siguro. I-check natin at we'll keep you updated po. Hoy! Kapepe, asan ka? Hello. Oo, wala pa si Dalisay dito 'no. Speaking of which, check muna tayo ng ating mga comments po mga tol at, salamat sa inyong ano. Eto basahin lang natin. Oh, yun, oo. Salamat muna yan, Annalise Advincula, nakausap ko nga pala si Ma'am Zenny ng PWD. Kung yun nga daw po yung inano, maganda pumunta daw po kayo sa opisina, muna sa ating Pidol sa Barangay para maalalayan po kayo regarding sa pag-transfer. Ayan. Ayan, oo. Salamat. Balbina de la Serna, magandang gabi rin so. Marjorie Hamora, Librada, good evening po, madam. Salamat po. Ay, ang ating suki, napakabait po niyan at napakasipag po. Walang kasing sipag. Ma'am Lenlen Jocaresa at isa rin sa mga ano suki natin, sa mga top gunners natin pag nananalo talaga 'to, eh. Ayan. Uy, magbigay ka naman ng feedback, nanalo ka ng Alina's Place 'no? Oo, hingi tayong feedback kay ano, hindi ko pa natanong yung, ano, thank you nga pala of course, sa Deliena family 'no, sa nag-sponsor din of course, for tonight yung, This Coffee. Oo. At, yun, tulad ng binanggit natin at, habang wala ating mga kasama, tuloy-tuloy lang ating arangkada ngayong gabi, Thursday po ngayon at, total usapang Olympics din po pala ating pagkukuwentuhan. Kumusta naman po ang, experience 'no? How was it? Kumusta ang pakiramdam na para na rin tayong, feeling na may kababayan tayo na nagwagi, parang Manny Pacquiao yun, eh, yung mga panahong yun, eh. Kaya nakakatuwang isipin na yung what we thought
na talagang hindi biruin mo sa lifetime natin, no, naabutan pa natin na gaginto. First, of course, with Heidelin Diaz. Well, actually, technically, with Ma'am Serdenya ba yun, ano, yung sa demonstrations kasi before yung bowling. Technically, meron na tayong Olympic gold, pero kasi since demonstrations sport siya, hindi siya official na ni-acknowledge. Tapos magkaroon tayo ng mga silver sa boxing, bronze medal, yan, sila Leopoldo Cervantes, of course, Onyok Velasco. This time, of course, parang talagang double whammy. Congratulations to Carlos Yulo, no? Gymnastics talaga naman. Who would have thought, no? Isang Pilipino, no, magwawagit talagang mamumuno sa gymnastics. Hindi natin talaga masyadong pina-prioritize before 'yan. Though I would imagine sina Bea Lucero, no, nung time na 'yon. Oo, dahil nga sa Milo ng mga panahon namin. At ngayon naman Carlos Yulo. Congratulations, kid. At of course, siyempre, yung ating mga boxers, talaga naman maaasahan. Basta merong boxing tayo, asahan nyo merong papasok at papasok yan. Congratulations, Tessie Pisteo, tsaka Ira Villegas ba? Tama ba? Oo. Correct me if I'm wrong, mga kuis, tsaka mga te. Speaking of which, syempre, at this past week, napag-usapan din naman yung tungkol dun sa, kahit gusto nating iwasan, no? Talagang hindi mo maiwasan na dismaya man lang, no? Kahit papaano yung uh, naging attitude nung yun nga, it started with yung mga post ng nanay ni Carlos Yulo, hindi mo maiwasang madismaya kasi nga, 'di ba? Nanay ka tapos ganyan mo yung anak mo. Yung pala merong internal squabble. Tapos yun na, naglantad na sa social media. Yun lang, pakiusap ko lang, huwag na lang natin masyadong anuhin yun dahil na-overshadow yung ano eh, yung mas importante pa rin yung gold tayo, no? Yun yung talagang masasabi ko na pinaka-importante. Ayan. Ayun, oo, si Hana talaga detalyado yung mga scores, no? Kasi 15 yata yung mga scores ni ano no, ni Carlos Yulo, no? Kaya talagang 'di ba? Kasi 14.6 yung naalala ko doon sa ano eh, sa huling ano niya. Tapos biruin mo naka-15 siya, ibang klase bata 'to. At congratulations and thankful naman tayo, no? Thankful naman tayo doon sa mga nag-donate at magdo-donate, yung magbibigay ng cash prize and incentives para sa ating Golden Boy and of course sa coach, no? Oo. Ewan ko, siguro yung iba na-encourage dahil nalaman nila magkano mapapanalunan ng isang atleta pag umabot sa gano'n. Pero iba pa rin yung nais sa puso mo, iba yung hangarin mo. Carlos Yulo siguro hindi niya inakala makaaginto siya pero kita mo naman, no, lahat ng pinaghirapan, no, nasuklian at ito na nga, yan, sandamukal na biyaya, no. Pakaingatan mo, kid, ayan. Balita ko Moonstar 88, no, magiging ano mo raw banda pag kinasal ka, di ba? Tsaka Viva Max, nako, lifetime daw kaso binawi nila, bakit? Ayan, no. Tapos ano pa ba, no? Vikings, napakasarap naman nun, Diyos ko. Parang kung maintindihan ko yung mga atleta natin kung ito na yung time na pwede ka na magretiro, no? No, pero siyempre, ika nga, no, iiba yung kung andun pa rin yung drive, laban lang, kid, no? To represent the country. At good luck muli, no? At salamat sa suporta ngayon, no? Back then, no, yung mga silver medalist natin, wala tayong ganung budget, no? Walang ganung pledges. Pero ngayon kita mo naman, no, from bronze to gold, no, talagang hindi nasayang ang sakripisyo ng ating mga atleta. Yan. Which brings us to our yung ating tanong ng tambay ngayong gabi. Yan, no? Yun. Salamat, Boy B. Ito mga kabarangay, ano ang karaniwang nagiging gawain ng mga Pinoy, no? Pag may kababayang nagwawagi tulad ni Yulo, no? Parang ano lang 'yun eh. Ano yung karaniwang ano? 'Yun nagiging meme na nga, 'di ba? Ginagawa ngayon yung iba nai-inspire, nagpo-post ng meme, no? Gusto na rin nila maging na-inspire sila yung
panahon ni Yulo, yung tumatalon-talon ka, di ba? Oo, yun, yan na 15 siya sa floor exercise tapos 15.1 dun ano, sa Bolt 'no, sa Bolt 'yan. Ayun, ulitin lang natin yung katanungan kung medyo mahirap sa inyo, 'wag lang kalimutan lagay ang hashtag Balitang Lagro at Balitang Lagro Live. Ating huling katanungan, ano ang mga nagiging gawain ng mga Pinoy kapag may kababayang nagwawagi tulad ni Yulo? Naalala niyo yung panahon ni Pacquiao, 'di ba? Pagka pag nanalo ating kababayan, 'di ba, biglang nagiging tahimik, 'no? Nagiging malumanay yung walang crime rate, 'no? Gano'n yung mga nangyayari. Ah, sa akin lang 'no, nung panahong nanalo si Yulo, talagang kakaiba yung inspirasyon na naidulot nun, lalo sa mga kabataan ngayon 'no, halos lahat siguro gusto ng malaman paano ba maging isang gymnast, 'di ba? Ano ba yung mga karaniwang kung nahihirapan kayo, lagyan niyo lang ng Balitang Lagro Live, Balitang Lagro na hashtag 'no. Ayan, kung mukhang mahirap ang tanong, ayan. At siyempre tuloy-tuloy pa rin tayo ngayong gabi kahit wala po yung ating mga kasama. Oh, Balitang Lagro lang, 'yan. Sabi ni LB Ampil, naku mananalo na naman 'to panigurado, eh. Kapag nanalo dumadami ang kanyang kamag-anak. Ano ba naman yung mag-sorry ka, 'di ba? Ano ba naman yung kapalit nun? 32 million worth ng kondo mula sa Mega World. Congratulations, Carlos Yulo, 'no? Seriously, mga kababayan 'no, mga kababayan, kabarangay 'no, ah, ito yung mga pagkakataon na kung gusto nating ano, maging maganda at maging prosperous yung ano, advisesan natin yung mga magulang yung kayo 'no. Ang dami na ano, ah, kung ano man yung ano, pinagkaanuhan ninyo 'no, pinagkakaaway niyong pamilya, wag niyo ng ano, wag niyo ng sabi nga ng nanay ko no'n, eh, "Don't wash your dirty linens in public." Like this one 'no, sarilinin niyo na lang, pag-usapan niyo na lang ng internal, hindi natatabunan, eh, natatabunan. Uy, mula naman kay Madam, Lenlen Jocaresa, sabi niya rito, Balitang Lagro, maraming friends kahit hindi close, nagiging close. Ayun, oo, sad but true. Totoo naman po 'yan, hindi po ba, 'di ba? Yung, yung mga dating hindi niyo akalaing mga tropa niyo ay magiging tropa niyo 'pag kayo na ay nanalo, 'no? Kita naman 'yan, eh, iba nadudulot ng ganyong klaseng premyo, 'no, kahit saan naman. Kaya't siyempre samantalahin natin yung mga pagkakataon, choose your friends of course, doon sa mga doon sa mga, anong tawag mo nire, yung mga matatawag nating mga kaibigan na nandun sa atin sa hirap at ginhawa, yun lang yun, 'no? Sample na lang diyan, Carlos Yulo, Manny Pacquiao, 'di ba? Oh, Marjorie Librada, posting teka lang po, check lang ho natin muli. Give me a moment, basahin lang natin. Posing na katulad ng isang gymnast sabay post sa TikTok sa FB, yan! Tama, tama. Marjorie, lagyan mo ng hashtag to qualify ha. Sayang naman, ang ganda nitong sagot mo eh. Mula kay Julia Perez, kailangan natin gayahin ang kanyang abilidad at matuto tayo sa kanyang galing. Bravo Carlos Yulo, yan. Ayan, oo. Yan yung mga ano ngayon at panigurado, kung sino man ang mga naging guro, kaklase ni Carlos Yulo, nako, abangan ninyo, baka kayo na ma-interview next time, no? At anong eskuwela ng kanyang pinanggalingan, isa sa mga siyempre pinakaimportante 'yan. At sana mabuhay nga pala Manila Zoo, napanood niyo ba yung kuwento ni Carlos Yulo, paano siya nagsimula, paano siya na-inspire na maging gymnast? Do'n sila sa may Manila Zoo, nagpa-practice no'n, kasi meron do'n park sa Manila Zoo, 'no? Tapos do'n sila may nakitang gym, do'n sila lagi 7 years old, imagine that, 'no? Iba na yung direksyon ng buhay ng bata, 'no? Talaga naman. Even before the Olympics, 'no? Kaya nga nagkaroon ng tampuhan ng pamilya regarding nga dito at bigyan natin naman ng espasyo yung mag-anak and of course Carlos Yulo. Dun lang tayo sa positives mga tol at siyempre kung meron man they deserve it,
di ba? They deserve it. They deserve every yung every praise, no? Pero wag na yung mga yun nga, yung mga nagkamali na yun, so nag-sorry naman yung nanay, eh, no? Pero ibang klase ka na, si Attorney Fortun pa talaga abogado mo. Ayan, oh, sagot na sagot at wag mo kayong makakalimot lagyan ng hashtag Balitang Lagro Live. And kami po ay nakikiusap, no? Please subscribe to our YouTube channel Balitang Lagro po. Ayan. At tulad na nabanggit po namin at tungkol dito sa we would like to thank pala our sponsor for tonight, This Coffee. Ayan. Of course, sa may Flores de Mayo po yan, sa loob mismo ng Angelina's Place. Nakikita ninyo yan malamang pag dumadaan Flores de Mayo. Bukas sila 2 p.m. Till to 11 or 10, sorry, 2 to 10. Tapos po, wala sila every Monday. Tuesdays to Sundays po sila. Yan. At yun po, syempre tuloy-tuloy lang din yung ating mga suportahan din natin yung ilang mga natin kabarangay na may mga maliliit na negosyo na of course nataon lang mga tropa natin puro kape, no? Our Blend, no? Coffee and milk tea sa may Hilltop. Along Ascension Avenue naman doon sa dating guys, no? Yung atin pong DGC Coffee. Yan. Buha kay Sir Jerry Torres, yan. At bukod dyan, syempre, baka hindi nyo alam, yung guys na sa may Flores de Mayo, nasa Flores de Mayo, naurong lang sila. Naurong lang sila sa bandaron pa, malapit sa Lagro High School. Makikita nyo naman po yan, nasa kanan. Ay, nasa kaliwa kapag papunta sa taas. Ayan. Ayan po, no? At, teka, may sumagot po si Madam Tess. Check lang po natin ang kanilang mga komento. Mula kay Tess Frondozo, Marcelo Montero, hashtag Balitang Lagro Live. Pag nag-champion ka, lahat kilala ka. Dami nung kakilala at hindi ka mag-anak, nagiging kamag-anak mo. Of course! Di ba? Ayan. Talagang yan. Ayun, Merosol Stol, 3 hari. Hello, Ma'am Julia. Yan. Ayan, si LB Ampil naman muli, madami na inspire na tuwing may nananalo na inirepresent ang ating bansa, dapat ang mga magulang maging supportive kung yun ang hilig ng anak. Tama po tayo dyan. And ako lang ang post din po, of course, congratulations Kong PM Vargas, number 1 po sa NCR. Tama po ba, sir? Congrats. Hindi kami nagkamali ng pagboto sa inyo. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong po sa amin, no? At dami niyo ng mga proyekto rito at keep on coming, no? At salamat sa suporta niyo rin po sa basketball. Speaking of basketball, tulad na banggit na ho namin ang SK po, semifinals this coming Saturday, yung SK na laro. Sa pagkakalam ko, tulad dun yan, nasa Plaza ho ata uli ang laro nila. Tapos po Sunday ang finals, no? And abangan din po nila, kung hindi ako nagkakamali, yung Lagro Dulo Basketball Association. Saturday yata, boss, Rafi, tama ba? Sisimula naman po yung Open League. Yan. Open League po yan. At Sunday naman po yung sa Greater Lagro Basketball Club kay Boss Oliver Obellanos naman po. Continuation po ngayon. New season ng 40 and above. No? Dahil nag-champion na nakaraan yung Nemesis. Ayan, panibagong yugto na naman. Tingnan natin kung ma-maintain nila yung momentum. Yan. Ayan, tuloy-tuloy lang mo sa pagsagot mga tol. Balitang Lagro, sabi ni Yana, walang katapusang posting, sharing ng mga articles about them in social media. Kasi proud ako sa kanilang tagumpay. Of course, kahit sino naman po, no? Ako nga medyo naluha, maganda yung talagang iba yung marinig mo yung no, yung sa ibang bansa yung national anthem mo, pinapatugtog, ganun pala yung pakiramdam. Kasi hindi ko maramdaman yung dati dahil hindi na, di ba? Nung kay Heidelin doon, di ba? Yung talagang kakaiba yun. Ibang-iba talaga. At syempre hindi lang ho tayo ang nagwagi ng gold. First time ho Thailand, no? Naka-gold na rin. Balita ko. Ayan, no? At syempre, congratulations din kung ino-congratulate tayo ng buong mundo sa ating pagkakataon, kaunang ginto. Biruin nyo, pinag-uusapan din yung mga panalo, kaya dami nagbibiro ngayon, gusto nila pumunta sa Pilipinas. Kasi sa bansa tulad ng ng US, meron silang cash prize pero hindi tulad sinlaki.
Ang pinakamalaki na nai-record ayon sa nai-report pero hindi ko rin alam kung official 'yun, sa Singapore 'pag naka-gold ka. Oo, malaki 'yun. Pagka naka-gold ka raw at Singaporean ka, naka-gold ka sa Olympics, 'no? Tapos second tayo sa mga generous na nagbibigay ah, ng mga incentives 'no, sa mga athletes natin, 'no? Ayan. Mula kay, Idol Alan, teka check lang ho natin ano pa yun ako, sorry ha. Ay of course, good luck nga rin po pala 'no, sa Down South Team, Purok 1 Midgets Division. Good luck po sa semi sa Sabado. Balita ko ang kalaban nila diyan ang Hilltop, isa rin ho ating barangay 'no. Balita ko malalakas. May the best team win 'no. Laro lang 'yan at the end of the day. Tandaan niyo pinakaimportante po diyan ay camaraderie, pagiging magkakaibigan 'no. Wag natin paliitin ang mundo natin 'no, mag-ipon ng maraming kaibigan. Sa basketball natin makikita 'yan. At, good luck din kina Viper 'no, sa juniors division naman, purok 2-3 sila. Kasama sina Ilo at kakalaban nila ata nila purok 9. Ayan 'no. Ang dami nating aabangan this coming weekend, kaya't, tutok lang mga tol. At, siyempre, shoutout din of course sa Juan Dulo 'no. Shoutout din sa ating mga masisipag na of course, bukod kay Papa Leo, Boss Leo Gara, shoutout din sa ating barangay at sa ating mga masusugid na mga sa ating mga masusugid na mga mga nagpo-post sa Balitang Lagro FB page. Siyempre sila Tetay Teta, ah, ah, nagko-constructive, which is open naman po tayo diyan at, we appreciate po yung mga concerns nila 'no. At, yun, tsaka siyempre 'wag po tayong makakalimot lagi 'no, every Sunday 'no, though alam ko yung schedule gano'n pa rin. Hopefully by, itong August, next week 'no, meron tayong bagong topic. Kung meron kayong maisa-suggest, post lang po 'no, sa ating, Balitang Lagro, FB page. Kung meron kayong, gustong matutukan, tanungin 'no. At, naka-park po yung kasalukuyang katanungan nga tungkol sa dentista, ano daw status ng swimming pool. So, sasagutin ho namin 'yan once na makakuha po tayo ng, statement 'no, mula sa ating barangay. Kaya magmula ho rito siyempre 'no at, pansamantala ho muna nating, puputulin ang ating, Balitang Lagro Live ngayong gabi at, we'd like to thank, each and everyone for the time, this Thursday, though, masyadong short. Ay, oo. Teka, meron pala dito, sabi ni Ate LB, antayin po natin na magkakaroon po tayo ng satellite COMELEC registration sa ating barangay this August. Ayan, 'no? Hindi niyo na kinakailangan lumayo, sila na po lalapit sa atin, yung hindi pa nakakapag-rehistro sa COMELEC, 'no? Antayin natin yung post na nito ni Ate LB, 'no? Ayan. At of course, mga kaganapan nga po pala, bago ko makakalimutan, 'no? Nagtulong-tulong nga ho pala ang ating mga barangay kasama ng yung lingkod at, naglinis po tayo ng Centennial Park dahil nga nung mga nakarang, sunod-sunod na bagyo at sunod-sunod na mga ulan 'no, talagang, pinakatambakan at naayos naman. Awa ng Diyos naging maayos. Ayan, naging maayos yung ating "Hoy Boss Greg, magandang gabi." Oo, parang 'di na tayo naglalaro kanina. Oo. Shoutout nga pala sa Lagro Dulo Basketball, Association. Good luck dun sa ating mga bata diyan sa Purok Uno, 'no? At, siyempre, tulad na nabanggit nga ho namin, naglinis-linis nga si Dila, nagsama-samang puwersa po ng, mga purok leaders, street coordinators, 'no, ng, SMWU ba 'yun? Sorry po, kung mali ako. Yung parks, of course. At, alam ko masyadong malaki yung ating park para malinis agad-agad, pero salamat sa pagtitiyaga 'no, ayan. Kaya do'n ho sa mga nagpupunta ng park 'no, may mga designated po tayo ng mga trash cans 'no, pakiayos lang po. Ayun, thank you Ate LB. The correct word is SWMU, ayun. Yung mga nagtutulong-tulong po sa atin 'no, naputulin yung mga puno na medyo delikado na kasi lumalampas na sa boundary, titirim lang naman yun, titirim. Kaya ayun, oo, tuloy-tuloy lang po tayo rito 'no, mga kabarangay at abangan niyo pa yung mga ibang, mga serbisyong nakaantabay, ngayong buwan ng Agosto.
At tuloy-tuloy pa rin siyempre ang pag-ulan, wag natin kalimutan lagi, stay safe 'no, maglagay po tayo ng magpayong, raincoat 'no, at kung ano man ho yung mga pagsubok sa buhay po natin, lagi natin tatandaan na makukuha lahat 'yan sa dasal 'no, hingi tayo ng gabay sa Panginoon 'no, at maging maayos ang lahat. Kung ano man ho ang mga pagsubok na 'yan, wag niyo na hong, wag niyo na po laging, iisipin pa 'no, yung mga bagay na hindi na natin, magagawa ng paraan. Tulad ng kahapon, pero ang pinakamaganda meron ngayon na nag-aantay para maayos yun, 'di ba? Kaya laban lang tayo guys, laban ng laban lang 'no, wag tayo sumuko, alang-alang sa ating pamilya, alang-alang sa ating mga pangarap sa buhay 'no, para sa ating mga minamahal. At of course, since, this is August at siyempre bukod nga ho sa binabanggit natin na ongoing pa rin yung mga pabugso-bugsong ulan at pag-iiwas sa mga sakit. At kung meron po kayong mga ibang, kinakailangan at alam niyo naman kinakailangan ninyong magpunta sa doktor, andun si Doktor Facunho, huwag niyo kalilimutan, sa Barangay Health Center po natin. Teka ho, may bagong post po tayo mula kay Madam El. Late ng cellphone 'to, eh. Ayan. Hi, Franco Miguel, 'yan. Nagmo-model na pala po mo rito, Ate LB, ha. Ang Comelec satellite registration po ay handog po, okey. Thank you, Kap Leo, sa inyo po pala 'yun. Comelec satellite registration po ay handog ng ating, masipag na Kapitan Leo Garra. Oo, dun sa mga hindi pa po 'no nakakapag, rehistro, imbes na kayo po ang dalhin pa, sa mga Comelec office sa may SM North ba 'yun nung nakaraan, yung hatid ni, ah Mamutya Castelo. Ngayon, ang COMELEC na mismo ang lalapit 'no, sa atin. Salamat Kap, ayun at least hindi mo na kinakailangan lumayo. Thank you. Thank you very much po. Ayun 'no, napakagandang mga, antabayanan pala 'tong, mga ano na 'to. So dun lang sa mga nag-aabang po sa atin, sagot-sagot lang po sa ating tanong ng tambay at, abangan po nila at, ang, pag-a-announce po ng ating winners this, coming, next week po, next week 'no. At, hopefully makasama natin sina Dalisay, Kapepe at makasali rin sa studio si, Boy B. Ayan. And with that mga kabarangay, magpapaalam po muna tayo at, let's see each other again next week. Hopefully Wednesday naman po tayo. We'll keep you updated. At, bago ho tayo dumating ang week ng Wednesday, baka meron ho kayong mga suggestions na nais po ninyong, mapag-usapan natin o meron kayong, nais natin talakayin, meron kayong nais naming imbitahan, mag-post lang po sa Balitang Lagro FB page at, susubukan po nating mag-grant yung ating, yung inyo pong request na 'yan. Kaya sa ngalan po nila Dalisay, Kapepe at, Boy B, Quiz Edge po mga tol at magandang gabi. Salamat sa pagsasama sa akin sa halos isang oras po rito, ngayong Thursday night and, looking forward to, see you all next week.